Isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano ng kalahating bilyong piso. Base anya yan sa documentation na galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanumalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanumalya o manong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. So Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang imbestigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi, pero kung yun nga, merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. So, sir, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator. Ganyan kakapal yung kanyang request. Hininga namin ng reaksyon dito si Marcoleta pero wala pa siyang sagot. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Hinihinga namin ng panibagong reaksyon ang mga nabanggit, pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.